Magandang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa mundo ng Philippine basketball. Ito ang inyong lingkod para sa isang masusing pag-imay sa mga pinakamainit na kaganapan na yayanig sa ating national team at sa ating mga pambato sa ibayong dagat. Sa episode na ito, hindi lang tayo magbabalita, sisisirin natin ang lalim ng implikasyon ng pagtatapos ng EBA Governors Cup. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkatalo ng Barangay Ginebra para sa kinabukasan ng Gilas Pilipinas? Tatalakayin din natin ang tinatawag na Twin Tower, era na muling bubuhayin nina Kai Sotto at AJ Edu. At syempre, ang mainit na bakbakan sa Japan B, Ligi, ang paghaharap ng nakaraan at kasalukuyan ni Kai Sotto, at ang paglitaw ng isang bagong sandeta sa Koshigaya Alphas na maaring maging susi sa kanilang tagumpay. Himanda para sa isang malalimang talakayan. Magsimula tayo sa pinakamalaking balita na gumising sa atin ngayong umaga. Sa pagtatapos na makapigil hiningang serye sa EBA Finals, tuluyan ng nasungkit ng Talk and Text Tropang Giga sa pamumuno ni Coach Jot Reyes, ang kampyoneto sa Governors Cup kontra sa Barangay Ginebra. Ito ay ika-4 na beses na nilang tinalo ang Ginebra sa finals. Subalit, sa likod ng pet ng pagkatalo para sa mga fans ng Ginebra, may isang liwanag na sumisilip para sa sambayanang Pilipino. Ang pagkakalibre ng schedule ng head coach ng Gilas Pilipinas na si Tim Con ay nangangahulugang ang focus, ang enerhiya, at ang oras ng isa sa pinakamagaling na tactician sa Asia ay may bubuhos na ng buong buo sa paghahanda ng ating national team. Wala ng distractions. Wala ng conflict sa schedule. Ang misyon ay malinaw. Ang paghandaan ang New Zealand at siguraduhin ang ating koponan ay nasa pinakamataas na antas ng laro. Kasabay nito, sa Japan, isang giyera ang nagbabadyang ngayong araw. Ang ating higanteng si Kai Sotto at ang kanyang koponang Koshigaya Alphas ay haharap sa isang pamilyar na kalaban, ang Yokohama Corsairs, ang dating tahanan ni Kay. Nanggayo'y pinaglalaruan ng isa pang Gilas stalwart na si Kiefer Rivera. Ito ay hindi lamang laban para sa standings, ito ay laban para sa pride, at higit sa lahat, isang patunay ng ebolusyon ni Kai Sotto bilang isang dominanteng puwersa sa Asia. Tumuloy tayo sa ating deep dive analysis. Unahin nating himayin ang sitwasyon ni Coach Tim Con. Alam nating lahat kung gaano kabigat ang responsibilidad ng paghawak sa Barangay Ginebra, ang pinakasikat na koponan sa bansa, habang pinapatakbo ang programa ng Gilas Pilipinas. Ito ay isang balancing act na bibihira ang makakadawa. Ngunit ngayong tapos na ang EBA season para sa Ginebra, isang malaking pinto ang bumukas para sa ating national team. Ang pagkatalo ng Ginebra sa Talk and Text ay may dalang silver lining o positibong kapalit. Ibig sabihin nito, maaga makakapagsimula ang training camp ng Gilas. Sa international basketball, ang bawat araw ng paghahanda ay ginto. Ang chemistry, ang pagpapakinis ng sistema, at ang pagbuo ng samahan ay hindi makukuha sa madalyang ensayo. Bakit ito critical ngayon? Dahil ang susunod na kalaban ay hindi basta-basta. Ang New Zealand Tall Blacks ay isa sa mga thorns o tinik sa lalamunan ng Gilas Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Kung ating babalikan ang kasaysayan, 4 na sunod na beses na tayong yumuyuko sa koponang ito sa iba't ibang FIBA tournaments. Sila ang naging pader na hirap nating tibagin. Ang New Zealand ay kilala sa kanilang physical play, disiplina, at ang kanilang roster na puno ng mga veterano na naglalaro sa NBL Australia, isang liga na kilala sa mataas na antas ng kompetisyon at physicality. Ang bawat player na ipapadala ng New Zealand ay sanay sa bakbakan, sanay sa kontak, at may sistema na tumatakbo ng ilang taon na. Kaya naman, ang maagang availability ni Coach Tim Con ay isang malaking sandata. Magkakaroon siya ng sapat na oras upang aralin ang bawat galaw ng kalaban, at higit sa lahat, may install ang kanyang sistema sa mga players na matagal nang hindi nagsasama-sama. Dagdag pa sa magandang balita ay ang kondisyon ng ating mga manlalaro. Ayon sa mga ulat, at based na rin sa mga pahayag ng assistant coach na si Richard Del Rosario, ang layunin ngayon ay masiguro ang kalusugan at kahandaan ng bawat miyembro. Dito papasok ang ating Twin Towers.
Ang pangarap ng bawat Filipino fan na makita ang isang healthy Kai Soto at isang healthy AJ Eju na magkasabay sa loob ng court ay malapit ng makatutuo. Nakikita naman natin ang ipinapakitang gilas ni Kai sa Japan B. League, ang kanyang improvement sa footwork, sa lakas ng katawan, at sa kumpiyansa ay nasa ibang level na. Sa kabilang banda, si AJ Eju, na matagal ding nawala dahil sa injury, ay nagpapakita ng magandang performance sa kanyang pagbabalik. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng height advantage at defensive versatility na bihirang makita sa Asia. Sinabi ni Coach Richard Del Rosario na nais nilang mauna si AJ Eju sa practice. Ito ay isang napakagandang strategiya. Dahil si AJ ang medyo matagal na nawala sa sirkulasyon ng gilas dahil sa kanyang recovery, kailangan niya na mas maraming oras para makuha ulit ang ritmo at ang chemistry kasama ang ibang players. Ang pagbibigay ng focus kay AJ Eju ay nagpapakita na seryoso ang coaching staff na gamitin siya bilang isang pundasyon ng ating depensa laban sa malalaking tao ng New Zealand. Huwag din nating kalimutan ang pagbabalik ni Scottie Thompson. Ang never say die attitude ng pambansang point guard ay isang mahalagang sangkap. Ang kanyang hustle, rebounding at playmaking ay magiging susi para mapagana ang ating mga scorers. Ang pagkakaroon ng isang healthy roster na binubuo ni Kai, AJ, Scottie at iba pa ay nagbibigay sa atin ng pinakamalaking tsansa na talunin ang New Zealand, lalo na at dito sa Pilipinas gaganapin ang laro. Ang home court advantage, ang sigaw ng mga fans, at ang determinasyon ng team na pitulin ang losing streak laban sa Kiwis ay mga factors na hindi natin pwedeng baliwalain. Ngayon, dumako naman tayo sa Japan B. League dahil may isang napakalaking bakbakan na magaganap mamaya. Ito ay ang Game Day ng Koshigaya Alphas kontra sa Yokohama Corsairs. Bakit espesyal ang larong ito? Una, ito ay ang pagbabalik tanaw. Ang Yokohama Corsairs ay ang dating koponan ni Kai Soto. Dito siya unang gumawa ng pangalan sa Japan matapos ang kanyang stint sa Hiroshima. Dito niya pinatunayan na kaya niyang magdala ng team. Ngunit ngayon, babalik siya hindi bilang kakampi, kundi bilang isang kalaban na may misyong pabagsakin sila. Pangalawa, nandiyan ang Manong Yes Bonso narrative. Ang Yokohama ay kasalukuyang pinaglalaruan ni Kiefer Rivera, isa pa nating Gilas veteran. Ang match-up na ito ay siguradong aabangan ng mga Pilipino dahil makikita natin ang dalawang henerasyon ng Gilas Stars na magtatapat. Si Kiefer na kilala sa kanyang talino at diskarte, laban kay Kai na simbolo na kinabukasan ng ating basketball. Pero hindi lang tungkol kay Kiefer at Kai ang laban na ito. Kailangan nating suriin na mabuti ang mga makakatapat ni Kai Soto sa ilalim. Ang Yokohama Corsairs ay mayroong formidable front court na susubok sa tatag ng ating pambato. Nariyan si Damian Ingles, isang 6'8" na power forward na may NBA pedigree dahil naging parte siya ng Milwaukee Bucks. Kasalukuyan din siyang nagre-representa sa national team ng France. Ang France ay isa sa mga powerhouse sa mundo, kaya alam natin na ang kalidad ng laro ni Ingles ay world-class. Sa Japan B. League, nag-average siya ng halos 14 na points, 8 rebounds, 3.4 assists, at 1.3 steals per game. Ang stats na ito ay nagpapakita na siya ay isang all-around player. Kaya niyang umiscore, kumuha ng rebounds, at mag-facilitate ng offense. Ang kanyang 1.3 steals ay nagpapakita rin na aktibo ang kanyang mga kamay sa depensa. Ito ang klaseng player na kailangang paghandaan ni Kai, isang veterano na tuso at malakas. Bukod kay Ingles, nandiyan din ang higanteng si Mike Kotsar, isang 6'11" na sentro na naglalaro para sa national team ng Estonia. Sa average na 10.5 points at 10.3 rebounds per game, siya ay isang double-double threat gabi-gabi. Halos 10 rebounds kada laro ang kinukuha niya. Ibig sabihin, magiging pisikalan ang labanan sa ilalim ng rim. Kailangang gamitin ni Kai ang kanyang haba at teaming para maunahan si Kotsar sa pwestuhan.
Ang kanyang 2.6 assist at 2.2 steals per game ay nakakagulat para sa isang sentro. Ibig sabihin, mabilis siya at marunong magbasa ng laro. Hindi siya yung typical na malaki lang. May utak din siya sa paglalaro. At ang ikatlong banta ay si Gary Clark. Isa ring dating NBA player na nag-average ng 11.5 points at halos 8 rebounds per game. Ang pagkakaroon ng tatlong ganitong kalibreng import sa Yokohama ay nangangahulugan na walang minutong pwedeng magpahinga ang Koshigaya Alphas, lalo na si Kai Sotto. Bawat possession ay mahalaga. Ngunit may magandang balita para sa Koshigaya. Sa kanilang huling panalo kontra sa Nagasaki Velka, may isang bagong bayani ang umusbong. Ito ay ang Japanese guard na si Kaito Shike o Kitoshike base sa ibang ulat. Siya ay naging instrumental sa kanilang tagumpay. Umiscore siya ng 12 points, pero higit sa puntos, ang kanyang playmaking ang tumatak. Nakapagbigay siya ng mga magagandang pasa kay Kai Sotto. Ito ang matagal nang hinahanap ng Koshigaya. Isang guard na kayang mag-feed sa post, isang guard na nakakaintindi kung paano gamitin ang height advantage ni Kai. Kung napanood niyo ang laro, makikita ang potential ng tambalang ito. Kung mabibigyan pa ng mas mataas na minuto at playing time si Shike, posible siyang maging bagong Yuki para kay Kai Sotto, isang point guard na magiging katuwang niya sa bawat laban. Ang chemistry sa pagitan ng isang big man at isang guard ay napaka-importante at mukhang nahanap na ni Kai ang kanyang partner sa loob ng court. Ang pagiging effective ni Shike ay magbubukas ng espasyo para kay Kai dahil kailangang respetuhin ng depensa ang kakayahan ng guard na tumira o pumasa. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay magkakaugnay. Ang magandang performance ni Kai sa Japan ay magagamit niya pagdating sa gilas. Ang kompetisyon na hinaharap niya linggo-linggo kontra sa mga dating NBA players at national team members ng ibang bansa ay nagpapatala sa kanyang kakayahan. At ang good news, pinayagan na ng Japan B, Ligi at ng Koshigaya Alphas na maglaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers mula November 21 hanggang 24. Ito ay isang malaking bagay. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang manghula kung darating ba siya o hindi. Ang commitment ay nandiyan na. Ang Koshigaya mismo ay sumusuporta sa kanyang national duty. At sa laban nila mamaya kontra Yokohama, asahan nating ibubuhos ni Kai ang lahat. Kailangan ng Koshigaya ang panalo para umangat sa standings at kailangan din ni Kai na ipakita sa kanyang dating koponan kung ano ang sinayang nila. Kaya mga ka-basketball, napakagandang panahon ito para maging fan ng Philippine basketball. Mula sa paglaya ni Coach Tim Con sa kanyang EBA duties para makapag-focus sa Gilas, hanggang sa paghahanda ng ating mga higante na sina Kai at AJ, at ang mainit na bakbakan sa Japan mamaya, lahat ng ito ay patungo sa isang direksyon, ang pagpapalakas ng ating bandila sa larangan ng basketball. Manatili tayong nakatutok. Ang bawat dribble, bawat pasa, at bawat puntos ay may kwento. At dito sa ating channel, tuloy nating hihimayin ang mga kwentong iyan para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito ang inyong katuwang sa masusing analysis ng basketball. God bless sa inyong lahat at mabuhay ang Gilas Pilipinas.